Blessed good evening po sa inyong lahat sa Pilipinas. Magandang tanghali po sa amin dito sa UK at saan man pong dako ng mundo kayo naroroon. Ang pagbati po namin ng magandang araw sa inyong lahat. Ngayon po ay tayo ay narito na naman sa ating weekly gawain. Inaanyayahan ko po kayong lahat na makinig at isa puso ang ating maririnig. Nawa po, Panginoon, ay ito'y maging magandang araw para sa aming lahat. Let me call Sister Shirley po for our opening prayer. Dakilang Ama, makapangyarihan sa lahat. Panginoon, ang bumubuo po ng Church of God in Christ Jesus ay lumalapit at nagpapakumbaba sa iyo, Panginoon. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa iyong mga biyayang ipinagkakalob sa iyo, sa amin, Panginoon. Ang iyong pagmamahal at ang iyong awa, Panginoon, ay maraming salamat, Panginoon. Panginoon, ang lahat ng naririto, Panginoon, na kumakatawan sa gawain ito, Panginoon, ay tinataas ko sa iyo, Panginoon. Higit sa lahat, Panginoon, ang iyong ginagamit, Panginoon, aming kapatid na si Brother Albert, Panginoon, na siya, Panginoon, ang naglalahad ng iyong mabuting balita at kayo po, Panginoon, ang nagbibigay ng katalinuhan sa kanya, Panginoon. Kaya, Panginoon, kami po nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Panginoon, ang bumubong ito, Panginoon, ay gamitin mo po kami, Panginoon, sa aming makakaya, Panginoon. At ang lahat ng ang aming pakikinig sa mga gawain sa banal na salita, Panginoon, ay iyo pong nawa po, Panginoon, ay magkaroon kami ng malawak na kaalaman, Panginoon, at isa puso ang lahat ng ito, Panginoon. Alam namin, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon, kami unti-unting natututo, Panginoon, dahil sa aming pagsusumamo at matuto, Panginoon, ay kami po, Panginoon, taos pusong nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Higit sa lahat, Panginoon, ang may mga gawain sa gawain ito, Panginoon, ang mga ginamit mo, Panginoon, ay basbasan mo po kami, Panginoon, ng matatalinong kaisipan na ang buong katotohanan, Panginoon, ay matanggap, Panginoon. Panginoon, itinataas namin, Panginoon, ang lahat ng ito, Panginoon, sa iyo. At marami pong salamat, Panginoon, sa paggamit mo po kay Brother Albert, Panginoon. At tawa po, Panginoon, ang lahat ng ito, Panginoon, ay iyo pong bendisyonan ng aking kapatid nang siyang mag-IT, Panginoon. At ang lahat, Panginoon, ng may kaganapan sa gawain ito, Panginoon, ay gamitin mo po kami, Panginoon. Marami pong salamat sa iyong bendisyon at nawa po, Panginoon, ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming isa puso. In Jesus' mighty name, I pray. Amen.
Psalm chapter 1, verses 1 to 6. The way of the righteous and the wicked. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water that yields its fruit in its season, and his leaf does not wither. In all that he does, he prospers. The wicked are not so, but are like chaff that the wind drives away. Therefore, the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Ngayon naman po, let me call Sister Merly for the inspirational talk. Sis, please unmute yourself. Opo. Okay na? Narinig niyo na ako? Ikaw, wait lang. Asan na ba yun? Ito. Ang aking ilalahad ay mula kay San Mateo 24 verse 37 to 44. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang pagdating ng anak ng tao ay matutulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noah. Noon ang mga tao'y nagsisikain, nagsisiinom, at nag-aasawa hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noah. Dumating ang baha nang di nila namamalayan at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sa panahong iyon, may dalawang lalaking gumagawa sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang babaeng magkasamang gumigiling, kukunin ang isa at iiwan ang isa. Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Tandaan nyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya ay magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayong lagi sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi nyo inaasahan. Madalas, kapag nababalitaan natin na may paparating na bisita sa ating tahanan, nag-uumpisa tayo maging aligaga. Agaran tayong naglilinis at nagsasaayos ng gamit mula kusina hanggang sala, mula kwarto hanggang pasilyo, kubeta hanggang azotea. Ang paghahanda sa makakain ay inaasikaso na rin sapagkat di mairaraos ang kabuuan ng pagbisita kung walang pagsasaluhan sa mesa. Sa kabilang dako naman, kung may paparating na unos, naghahanda tayo. Lubos ang ating paniniguro na may maaasahan tayo kung kinakailangan. Ngunit sa kabila ng mga bagay na ito, naisip natin na paghandaan ang pangangailangan na naisip ba natin na paghandaan ang ating kaluluwa?
Hindi natin may tatanggi na sa buhay ngayon, mabilis na ang daloy ng mga bagay-bagay. Kailangan nating sumabay sa agos nito dahil kung hindi, malulunod tayo at mapag-iiwanan. Madalas, ang kabuuan ng isang linggo natin ay kailangang magtrabaho. Ngunit kapatid, ang Panginoon ay nagpahinga rin. Itinakda niya ang linggo upang bigyang lakas at buhay at ihanda ang puso sa pamamagitan ng paglalaan ng oras sa Kanya. Sa aking binasang ebanghelyo, na humaling ang isip ng tao noon sa tawag ng mundo at hindi napaghandaan ang panawagan ng Panginoon ukol sa paparating na malaking baha. Ikinibit balikat lamang nila ito na nagbunga ng kanilang pagkasawi. Ang pagdating ni Kristo sa huling araw ay kinakailangang paghandaan sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti, pagtalikod sa kasamaan at mga bagay na nakapagdudulot ng kasalanan. Higit sa lahat, kailangan ang paglalaan ng oras, lakas, at talento sa panawagan ng kanyang pagbabalik. Kumalma, ipahinga ang puso at ilapit ito sa puso ng Diyos upang mayakap natin siya lagi. Maging instrumento nawa ang ating sarili ng pag-aanyaya sa kahandaan sa muling pagbabalik ng Panginoon sa pamamagitan ng pagbabahaginan, pagkalinga, at pagmamalasakit sa isa't isa. Hindi niyo ba napapansin ng ating parang ang ating mundo ay magulo? Maraming nangyayari na hindi dapat asahan. Maraming mga kalamidad, maraming nagkakagulo, mga bansa nag-aaway-away, may mga lugar na hindi naman dati binabaha, inabot na ng matinding baha. At ang mga bansang naglalaban-laban na walang tigil ang paglalaban-laban. Sa tingin ko, parang sign na ito, yung sinasabi sa ating banal na aklat, nangyayari na ito unti-unti sa ating mundo. Parang iniisip ko na rin na parang sign na ito na malapit na ang katapusan ng mundo. Kailangan maging handa ang ating puso sa pagbabalik ni Jesus. Gumawa ng maraming kabutihan at talikuran ang lahat ng masasamang gawain. Kumbaga magpondo tayo ng kabutihan sa lahat ng ating araw-araw na gawain, tumulong sa mga nangailangan sa abot ng ating makakaya at bukal sa ating puso. Wala naman makapagsasabi kung kailan darating si Jesus. Ang mahalaga, maging handa tayo sa kanyang pagdating. Minsan may nag-post, nag-alala ako dito. Minsan may nag-post na ang sabi, magkakaroon ng 3 days darkness, day and night. 3 days darkness and night, walang ilaw, walang tubig, wala lahat. Madilim. Nung nabasa ko yon, nung natulog ako, para bang paggising ko, parang dahan-dahan kong idinilat yung mata ko. Sabi ko, baka madilim na, wala nang liwanag. Pero maliwanag dahil sabi ko,
Hindi naman pala totoo yun. Hindi naman pala totoo yun. 3 days of darkness, day and night. Kumbaga parang ano lang yung nag-remind lang siguro yon na mag-ano tayo, magsisi, maging handa tayo. Pero wala naman makakapagsabi sa atin. Wala naman nakakaalam na kung kailan darating ang ating Panginoon. Maging handa lamang po tayo at ah, at at maging mabuting tao. Yun lamang po. Amen. Maraming salamat po, Sister Merly, sa inyong inspirational talk. Tawagin naman po natin si Brother Albert para sa ating pagpapaliwanag ng mga banal na salita. Magandang araw po mga minamahal magulang at kapatid. Magandang gabi dyan sa ating mga kapatid sa Pilipinas at magandang hapon naman dito sa ating mga kapatid sa UK. Magandang araw sa lahat ng maaring makakita ng ating ginagawang ito saan man dako kayo naroroon. Dalangin ko po na ang kapayapaan at pag-ibig ng ating Panginoon Jesucristo ang siya maghari sa bawat isa sa atin. So, maganda po yung ibinahagi ng ating kapatid sapagkat ito po yung sinasabing paghahanda. Paghahanda sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi sinasabi naman talaga ng Biblia na talagang babalik ang ating Panginoong Jesucristo. Pero sino ba yung babalikan? Ang tanong sino ang mga babalikan ng ating Panginoong Jesucristo? Talagang babalik po siya kasi dito po sa binasa ng ating kapatid sa Mateo 24:38 hanggang 44 ay sinasabi rito na talagang siya babalik. At kung itataas natin sa 36, nakalagay po rito, but concerning that day and hour, no one knows, not even the angels of heaven, nor the Son, but the Father only. So yung Ama ang may kapangyarihan doon sa bagay na magaganap na iyon ang pagbabalik ng ating Panginoon Jesucristo. Sapagkat siya ang nagtatakda ng panahon. Nasa kanya ang panahon. Ngayon, tungkol doon sa ano nga ba yun? Sa sinabi kong siya ang nagtatakda ng panahon, ang Diyos Ama sa langit, sinabi po yan sa aklat ng Acts chapter 1 verse 7, verse 6 natin simulan. Book of Acts chapter 1 verse 6. So when they had come together, they asked him, Lord, will you at this time restore the kingdom to Israel? Yon, kasi inalis po ng Panginoon yung paghahari ng Diyos sa Israel. Ngayon sumagot ang ating Panginoon Jesucristo, ang sagot niya, it is not for you to know times or season that the Father has fixed by His own authority. Ang Diyos Ama po sa langit ang nagtatakda ng araw, ang oras o ng panahon. Siya ang nagtatakda po noon. At yung pagbabalik ng ating Panginoon Jesucristo ay sinabi nga niya na walang nakakaalam noon sa Matthew 24:36. Yun po yung binasa ko kanina. 36, ayan. Ngayon, tungkol puro sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, walang nakakaalam. Pero ang tanong, bakit babalik ang ating Panginoong Jesucristo at sino ang kanyang babalikan? Ang sagot po ay nandito rin po sa Biblia, sa aklat po ng Juan 14. Ang sabi po ay ganito,
sa 14:1 at saka 2. Hindi, hanggang 3 siguro. Ang sabi rito ay ganito. Let not your heart be troubled. Believe in God. Believe also in me. In my Father's house are many rooms. If it were not so, would I have told you that I go to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come again and will take you to myself, that where I am, you may be also. Ngayon, ang sabi po rito, siya ay pupunta sa Ama at ipaghahanda ng matitirahan. Tayo ipaghahanda ng matitirahan. At pagkatapos sa maihanda ang ating titirahan, babalik siya. Ay sino yung babalikan? Yun sa verse 1 po, yun ang mga taong kanyang babalikan. Yung binabalikan ng Panginoon Jesucristo, ito po, let not your heart be troubled. Believe in God. Believe also in me. Yung babalikan po ng ating Panginoon Jesucristo, yung sumasampalataya sa Kanya. Kaya mahalaga po na tayo'y sumampalataya sa ating Panginoon Jesucristo. At yung pananampalatayang yun, dapat malalim na klase ng pananampalataya. Anong pananampalataya? James chapter 4:26 yata yun. Ang pananampalatayang walang gawa ay patay. So kailangan pala yung pananampalataya kumikilos, gumagawa. Yun ang mga babalikan ng ating Panginoon Jesucristo. Ay kung sumasampalataya ka, wala ka namang ginagawa. Ay ano naman ang gagawain? Ay di yung mga ipinag-uutos niya. Mga anak, igalang ninyo ang inyong mga magulang. Asawang lalaki, maging tapat ka sa iyo asawang babae. Asawang babae, pasakop kayo sa inyong asawa. Maging tapat kayo sa isa't isa. Mga utos na iniutos ng ating Panginoon Jesucristo na nagpapahayag ng ating pananampalataya sa Kanya. Araw-araw nating gagawain yon. Dahil sa gayong paraan, tayo'y nakapaghahanda sa muling pagbabalik niya. Yun ang mga taong Kanyang babalikan. Yung sumusunod sa Kanya, nananampalataya na may ginagawa. Hindi nananampalatayang walang ginagawa. May ginagawa ang pananampalataya. Sabi nga po rito sa aklat ng Efeso chapter 2, verse 10. Ayan. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works. So, kailangan tayo gumawa ng mabubuting gawa. For good works, which God prepared beforehand, that we should walk in them. So, yung po mabubuting gawang iyon, yun ay bunga ng ating pananampalataya sa Diyos. Pananampalataya na may gawa. Ay kung ikaw nga sinasabi mo sumasampalataya, kahit nga si Satanas sumasampalataya rin. Basahin nga natin yung aklat ng Santiago chapter 2 verse 17. Ayan, ito pala. Ito sa verse 17 natin simulan. So also by faith itself, if it does not have works, is dead. But someone will say, you have faith and I have work. Show me your faith apart from your works, and I will show you my faith by my works. You believe that God is one, you do well. Even the demons believe and shudder. Kahit mga demonyo ay nananampalataya rin at nangangatal. Alam po ninyo, ang demonyo, hindi maaaring hindi mananampalatayang may Diyos. Kasi ang demonyo po ay yan spirit. Fallen angel po yung mga demons na yan. Ang mga espiritu, nakikita nila ang kapwa nila espiritu. Kaya sigurado itong mga demonyo ito maniniwalang may Diyos sapagkat nakikita nila ang Diyos.
Ang mga anghel, nakikita nila ang Diyos. At kasama na rin yung mga demonyo, nakikita nila ang Diyos. Kasi yan po ay spiritual world. Yan po ay daigdig ng mga espiritu. Kaya ang mga demonyo nananampalatayang may Diyos. Sabi nga rito, you believe that God is one, you do well. Even the demons believe and shudder. Kasi hindi maniniwala ang demonyo na may Diyos kasi nakikita nila. Yun po ang pagkakaiba. Pero kahit hindi natin nakikita ang Diyos, kahit hindi natin nakikita ang Diyos, dapat tayong sumampalataya sa Kanya. Bakit? Ay kasi po, sinasabi ng banal na kasulatan na lahat ng bagay ay galing sa Diyos kahit tayo galing sa Diyos. Nilikha tayo ng Diyos. At sa paggala ng ating paningin sa ating paligid, nagpapakilalang mayroong Diyos. Yung mga bagay na nakikita natin, nagpapakilalang may Diyos. Basahin nga natin ng Roma chapter 1 verse 19. Ito. For what can be known about God is plain to them because God has shown it to them. For His invisible attributes, namely His eternal power and divine nature, have been clearly perceived ever since the creation of the world in the things that have been made, so they are without excuse. Ang pruweba ng existence ng Diyos ay ang mga bagay na nakapaligid sa atin. Kaya kung bagaman hindi natin siya nakikita, tayo'y lubos-lubos na sumasampalataya sa Diyos at tayo'y mapapabilang sa Kanyang babalikan in the last days. Sabi nga ni Sister Merly kanina, siguruan niya palatandaan na ang mga nagaganap na ito sa ating paligid, yung mga baha, yung mga lindol. Totoo po yun. Palatandaan na tayo nasa mga huling bahagi na ng pagbabalik ng ating Panginoon Jesucristo. Ito po sinasabi, basahin nga natin doon sa binasa rin ni Sister Merly. Ang binasa po niya ay 24 versikulo 38 hanggang 44. Itataas po natin sa 5 naman. Ang sabi po rito, nagtatanong ang kanyang mga alagad. Ang sabi po ng kanyang mga alagad ay ganito sa 3:24 versikulo 3. As he sat on the Mount of Olives, the disciple came to him privately, saying, "Tell us, when will these things be? And what will be the sign of your coming?" O yung tanda ng pagbabalik ng ating Panginoon Jesucristo. Yun ang binanggit ni Sister Merly. Ito po yung mga tanda ng kanyang pagbabalik. Ito. Tell us, when will these things be? And what will be the sign of your coming and of the end of the age? Yung po ang tanong ng mga apostoles. Sinagot niya. Kaya tama yung sabi ni Sister Merly, yung mga palatandaan, binanggit niya na malapit na nga bumalik ang ating Panginoon Jesucristo. Ito po ang kanya sinabi. Jesus answered them, "See that no one leads you astray." Magbantay kayo na huwag kayong mailigaw. Nailigaw ng kahit na sino. Ayan, no? Maraming magliligaw Ayan, marami kasing mga ngaral na nagliligaw. Hindi ko alam kung ako'y kasali roon, my dear brothers and sisters. Pero siguro naman hindi dahil ang nangangaral naman sa atin, ang ating Panginoon Jesucristo, binabasa ko lang. At siya na may totoong mangangaral. Ito po sabi ng totoong mangangaral. And Jesus answered them. Jesus po kasi ang totoong mangangaral Hindi invento yung kanya. Kung ano yung kanya nakita, narinig sa Ama, yun ang kanya sinasabi. Kaya ito po yung patunay ng totoong mangangaral. And Jesus answered them, "See that no one leads you astray. For many will come in my name saying, I am the Christ, and they will lead many astray."
Oh, meron nga nagsasabi sila pa ang Kristo. Sila na raw yung Kristo na bumalik. Meron nga tayo niyan sa Pilipinas, sinasabing siya na nga si Kristo eh. Kasamang palad lang, nakabilanggo lang ngayon siya. See that no one leads you astray. For many will come in my name, saying, I am Christ, and they will lead many astray. Naku, napakarami palang maililigaw. Pero bakit ko po binabasa ito? Kasi ito po aral ng Panginoong Jesucristo, direktang galing sa bibig ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya dapat nating panampalatayanan, paniwalaan. Kasi hindi naman nagsisinungaling si Kristo. For many will come in my name saying, I am the Christ, and they will lead many astray. Marami nagpapakilaan sila ang Kristo. And you will hear, ito yung sabi ni Sister Merly, and you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not alarmed, for this must take place, but the end is not yet. So, makakarinig daw tayo ng mga alingaw-ngaw ng digmaan at mga digmaan, wag daw tayong maalarma sapagkat ito raw ay dapat na mangyari. Nakatakdang mangyari po yon, yung mga digmaan. Kaya hindi tayo dapat na maalarma. Pero meron sinabi siya, but the end is not yet. Kaya hindi tayo maaaring maniwala na ang pagwawakas ng mundo ay yung mga nuclear weapon. Kasi meron sinasabi, totoo naman yun. Yung mga naka-stack na mga nuclear warhead ng US at ng Russia at ng Pransya at ng ibang mayamang bansa ay kayang pasabugin daw ang buong mundo. At yun ang may totoong maaring ang mapasabog. Pero hindi po iyon ang magpapawakas ng mundo. Sapagkat sinabi ng Panginoon, hindi sa nuclear weapon magwawakas ang mundo. Ang sabi rito, and you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not alarmed, for this must take place, but the end is not yet. Ayan, no? Yung sinasabi ni Sister Merlin, na nag-aaway-away mga bansa. For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and there will be famine and earthquakes in various places. So yung mga binanggit ni Sister Merly kanina na sabi nga niya, maaari niyang palatandaan na totoong ito ay palatandaan ng malapit na pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Ayan. And all these are but the beginning of the birth pains. Ayan, no? Yung palang mga digmaang ito, pag-aaway ng kaharian, laban sa kaharian, ng bansa sa bansa, mga lindol, mga typhoon, o mga malalakas na bagyo, yan po pala, after that, magdudulot ng kapighatian ng mga sakit sa tao kasi maraming mamamatay, maraming mapipinsala. So lahat yan ay bunga ng paghihirap, magbubunga ng paghihirap. At sa verse 9, then they will deliver you up to tribulation and put you to death, and you will be hated by all nations for my name's sake. Napakahirap pong ipangaral ang totoong salita ng Diyos. Wala nagsasasama. Kahit po ako'y magdadaldal dito na magdadaldal at marinig nila ang salita ng Diyos na binabasa ko, naku, ang iba ngay umaalis pa. Bakit? Ay kasi hindi nila happy doon sa naririnig. Kasi ang salita po ng Diyos ay hindi kagaya ng pang-akit ng ibang mga ngaral na okay, party-party tayo rito, sayahan tayo. Hindi, puro pagsunod, puro pagsasakripisyo, pag-ibig sa kaaway, pagpapakain sa nagugutom,
Pero pag ginawa naman natin ito, lahat ng bagay na ito, hindi tayo magkukulang. Ayan, pangako ng Diyos yun eh. Then they will deliver you up to tribulation and put you to death. Ako may mga naranasan ng ganito sa aking paglilingkod. Ako'y kinagagalitan dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Pero itanong ninyo personally, kung ako'y merong masasabi ang tao sa akin mabuting pakita at pakisama sa pakikipagkapwa-tao. Wala po naman. Wala naman ako nasigawan sa gawain. Ako po hindi mainitin ng ulo sa gawain. Ako'y laging may pag-unawa sapagkat ang hinangad ko yung kaligtasan ng kaluluwa. Pero pagdating po sa salita ng Diyos, ako po'y kinapupuutan nila. Bakit? Ay kasi kalaban po ang salita ng Diyos ng kanilang kalayawan eh. Kaya nagagalit sila dahil sa salita ng Diyos. Pero dahil sa aking pag-uugali, hindi po naman ako kinatitisuran. At mahirap po tayong makatisod kung sa ating pag-uugali, my dear brothers and sisters. Mas mabuti pa sa iyong bitinan ng mabigat na bato sa iyong lieg at ihulog ko sa dagat kung ikaw ang magiging sanhi ng katitisuran. Yan po yung ating mga maling pag-uugali. Pero kung ang kinatitisuran nila ang salita ng Diyos, praise God, dumating sa kanila ang pag-asa ng kaligtasan. Kung bagaman hindi nila tanggapin ang salita ng Diyos, wala po akong kargo sa kanilang kaluluwa. Yan po malinaw doon. Pero kung ako'y katitisuran nila dahil sa aking masamang pag-uugali, sa masama kong pagsasalita, sa aking pagiging magagalitin at mayayamutin sa loob ng gawain, ako po ang gumagawa ng kinatitisuran nila. Pero kung ang salita ng Diyos ang kanilang kinatitisuran, ay karangalan ko po yun sa paningin ng Diyos. So ituloy natin, my dear brothers and sisters, ito po, malinaw po ito na tayo ay nasa panahong mapanganib na. Tama ang sabi ni Sister Merly. Kasi ang panahon po natin hindi napabuti. Pasama ng pasama ang ating kapaligiran at ang ating panahon. Nagpapatunay na ito'y palatandaan na malapit na ang kanyang pagbabalik. So yan po, my dear brothers and sisters, ang katotohanan. Pero kailan po darating? Ayan, ano ba yung kailan malapit nang dumating? Yan po yung tanong, kailan malapit nang dumating ang ating Panginoong Jesucristo? Kailan? Ito po, my dear brothers and sisters. Kailan malapit nang dumating? Ayan. Mga palatandaan ito. Ito palatandaan, talaga malapit niya. Babasahin ko po sa aklat din ito, doon sa 24 din. Ibaba naman natin sa 29. Ayan, ang sabi po rito, immediately after the tribulation of those days, the sun will be darkened. Magdidilim. Yung palang palatandaan, magdidilim, and the moon will not give its light, and the stars will fall from heaven. Totoo po yun, manlalaglag ang mga bituin. Bakit po manlalaglag ang mga bituin? Kasi alam po ninyo mga bituin, kaya hindi nanlalaglag. Kasi gawa ng magnetic force. Alam po ninyo yung magnetic force? Yung bawat mga naandyan sa kalawakan, yung mga planeta, yan po'y humihila ng kapwa planeta, kaya nami-maintain nila yung distance. Para bang yung ating planetang Earth, may mga pull of gravity sa magkabi-kabila, kaya tayo'y nami-maintain yung ating equal distance from sun to earth, from moon to earth, ay nami-maintain.
because of the magnetic force, yung hila ng bawat heavenly bodies. Yan. Kaya nami-maintain yung distance. Pero pagdating po ng wakas, kung magsasabugan na yung ibang mga planeta, madidiskaril na yung mga hilahang yun. Magkakaroon na ng madidisorganize na yung heavenly bodies, magkakaroon na ng mga banggaan, gano'n. Kasi nga po, wawakasan na. Yan. Immediately after the tribulation of those days, the sun will be darkened and the moon will not give its light and the stars will fall from heaven and the powers of the heaven will be shaken. Kasi lahat po kasi ng mga nilikha ng Diyos na namumove, nasishake, yan po lahat ay maglalaho, mawawala. Kahit yung lupa at langit na ito, maglalaho ito, sabi ng Biblia. Ang langit at lupa ay mawawala, ngunit ang aking mga salita ay mananatili magpakailanman. Yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya yung earth na ito at ang langit na ito, mawawala po yun. At sa verse 30, then will appear in heaven the sun, the sign of the Son of Man, and then all the tribes of the earth will mourn, and they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. And he will send out his angels with a loud trumpet call, and they will gather his elect from the four winds, from one end of heaven to other. So makikita po natin yung kalunos-lunos na magaganap sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Ano ba ang palatandaan na malapit na siyang bumalik? Yung mga wars, yung mga lindol na yan, palatandaan yan. Pero alin ba yung talagang malapit ng palatandaan ng kanyang pagbabalik? Ito po sinasabi sa verse 32. From the fig tree, alam po ninyo yung puno ng igos? Yung puno ng igos, malambot yun, masarap yun. From the fig tree, learn its lesson. As soon as its branch became tender and put out its leaf, you know that summer is near. Alam po ninyo, yung fig tree, yan namumunga sa katag-arawan. Doon sa Madrid, meron kaming puno ng fig doon sa likod ng bahay. Ay pagka yung magtatag-araw na, namumunga ng karami yun, masarap manguha noon, yung fig tree. Ayan, sabi rito, from the fig tree, learn its lesson. As soon as its branch became tender and put out its leaf, you know that the summer is near. Yung springtime, nagtisibulan na yung mga dahon sa sanga. Ayan. Palatandaan daw yon na malapit na ang tag-araw. Ayan. The summer is near. So also, inihambing kasi ni Kristo para higit nating maintindihan yung pagbabalik niya, ay inihambing niya roon sa puno ng igos na pagka springtime na, magsasummer na, nagiti na ang dahon, kasabay na ang bulaklak, kasabay na rin yung bunga. Kaya pagdating ng springtime, makikita niyo ang bango-bango ng paligid eh. Ang paligid natin, mabango na, nagbubulaklaka na, nakalimuyak na ang lahat ng mga bulaklak. At kasunod ng bulaklak, bunga yun. Ayan. Sa verse 33, so also, when you see all these things, you know that He is near at the very gate. Makikita raw natin na talagang malapit na. Truly, I say to you, this generation will not pass away until all these things take place. Pakarami kasing maaaring maganap bago dumating ang ating Panginoon Jesucristo. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. So pagdating ng mga palatandaan yun, parang buwan na lang o araw na lang eh.
Kasi itong season ng springtime, malapit sa summer eh. Parang ganun lang ang agwat pag nakita mo na yung mga palatandaan na yun. At sinabi niya bilang patotoo na talagang magwawakas ang lahat ng ito. Ang sabi niya sa 35, Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Ang lupa at ang langit ay maglalaho, ngunit ang aking mga salita ay hindi maglalaho. Now, my dear brothers and sisters, ay kung sakali na ang langit at ang lupang ito ay mawawala, kasi ito po contaminated na itong lupang ito eh. Nung panahon ni Noah, binaha, inalis lahat yung mga wicked, yung mga masasama. Itinira yung pamilya ni Noah. Sa muling pagbabalik ng ating Panginoon Jesucristo, aalisin na itong lupang ito at yung langit. Sa aral kasi ng saksi ni Jehovah, itong lupang ito mamanahin natin. Pero sa Biblia, hindi po itong lupang ito ang ating mamanahin. Ang mamanahin nating lupa, ibang lupa na inihanda ng Panginoon para sa mga matutuwid na tao. May bagong lupa at bagong langit na naghihintay, my dear brothers and sisters. Ngayon, para patunayan ko sa inyo, meron, nakalagay po sa Revelation chapter 21 verse 1. Ito po nakalagay in the following. Then I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth. Yung first heaven po, itong langit na ito natin ngayon. At ito rin naman lupang tinatapakan natin ng first earth. Had passed away, and the sea was no more. And I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride, adorned for her husband. So meron pa rin palang matitirahan yung mga matutuwid na tao. At yun ay yung bagong langit at bagong lupa. Kasi yung langit at lupang ito sumama kasi ng sumama dahil sa tao at sa mga kasalanan ng tao na gumagawa. Now, ay sino naman ang makakapasok doon sa bagong langit na yon na sinasabi? Wala pong makakapasok doong masama. Sinasabi po rito. Ang sabi po rito, doon sa Revelation 21:27, kung gusto mong mapasama roon sa titira sa bagong langit at bagong lupa na kung saan ang Diyos na namamahala, ang sabi po ay ganito, but nothing unclean will ever enter it, nor anyone who does what is detestable or false, but only those who are written in the Lamb's Book of Life. Alam po ninyo yung aklat ng buhay. Napakaganda po na tayo mapalagay ang pangalan doon. Kasi yun po ang magmamana ng bagong langit at bagong lupa. Hindi na po makakapanahan doon yung lahat ng uri ng kasamaan. Ang makapapasok lahat magmamana noon ay yung mga taong nakasulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Alam po ninyo, doon sa Biblia, meron ng mga taong nakasulat doon sa aklat ng buhay. Meron nang napasulat. Ewan ko na kung nakasulat yung ating mga pangalan doon, pero meron na napasulat doon eh. Sinasabi yun ni St. Paul, meron na nga napasulat doon sa aklat ng buhay. Isahin natin sa aklat ng Philippians. Ito po nakalagay sa aklat ng Philippians. May napasulat na roon sa pangalan sa aklat ng buhay. Dito po sa aklat ng Philippians chapter 4 verse 2 and 3. Verse 2 and 3. Ang sabi po ni St. Paul dito sa kanyang sulat sa mga tiga-Pilipos, I entreat Euodia and I entreat Syntyche to agree in the Lord. Yes, I ask you also through companion, help these women
who have labored side by side with me in the gospel, together with Clement and the rest of my fellow workers, whose name are in the book of life. So nasa lupa pa itong mga taong to, buhay pa. Pero pinatututuhanan na ni St. Paul ayon sa patnubay ng banal na Espiritu na ang kanilang mga pangalan ay napasulat na sa aklat ng buhay. Bakit po napasulat? Nakasulat din po rito sa verse na ito. Help these women who have labored side by side with me in the gospel, together with Clement and the rest of my fellow workers. Napakahirap sila dahil sa ebanghelyo. Ipinangaral nilang ebanghelyo. Nagyaya sila sa mga tao na sila'y manampalataya at sumampalataya sa ebanghelyo. My dear brothers and sisters, sa ating pagpapagal na ito upang makaakay ng kaluluwa at mailapit sa Diyos ang mga kaluluwa, napapasulat sa aklat ng buhay ang ating mga pangalan kagaya ni Euodia at Syntyche. Kailangan tayo mag-labor. Ano ibig sabihin? Hikayatin natin ang ating mga kaibigan. Makinig ng mga salita ng Diyos. Wala po naman itong bayad. Wala kayong obligasyon sa akin na ako'y bibigyan ninyo na ikapo. Wala akong perang hinihingi sa inyo, miski 5. Ang akin lang hinihingi, makinig kayo ng salita ng Diyos upang makamit ninyo ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Sapagkat kagaya rin ninyo, my dear brothers and sisters, naghahangad din akong mapasulat ang pangalan ko sa aklat ng buhay upang tayo'y maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan doon sa bagong langit at bagong lupa na pinananahanan ng lahat ng kabutihan sapagkat ang Diyos na ang namamahala roon. So my dear brothers and sisters, balik nga ulit tayo sa binasa ni sister sa 24:38 yun. Ang sabi roon, for as those days before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage until the day when Noah entered the ark. Ibinibigay po lang na halimbawa rito ng ating Panginoon Jesucristo na ganap noong panahon ni Noah. Na mga tao ng panahon yon walang inaatupag kundi yung kalayawan, lahat ng bisyo nasa kanila, marrying, giving marriage until the day when Noah entered. Ibig sabihin, abalang-abala sila sa lahat ng pangmaterial na bagay. Hindi sila nagkaroon ng panahon sa mga bagay na espiritual ng kapanahonang yan. And they were unaware until the flood came and swept them all away. So will be the coming of the Son of Man. So ganun din daw. Ibig sabihin, surprise ang pagdating ng ating Panginoon Jesucristo sa mga bagay na sa mga panahon pala na hindi natin inaasahan. Ganun ang pagdating ng ating Panginoon Jesucristo. Inihalimbawa pa nga niya rito, then 2 men will be in the field. One will be taken and one left. Yan o. Nakikita natin dito sa dalawang klase ng taong ito. Ang isa ay kukuhanin, ang isa may maiiwan. Yun po yung dalawang klase ng tao sa mundo. Isang mabuti at isang masama. Therefore, stay away. Ayan, 2 women will be grinding at the mill. One will be taken and one left. So makikita rin natin dito ang mabuti at ang masama. Therefore, stay away, for you do not know on what day your Lord is coming. Dapat daw tayo'y laging gising. Saan gising? Saan gising? Gising sa pagsusugal, gising sa pambababae, gising sa paglalasing, gising saan? Gising sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ito ang tunay na paghahanda sa ating buhay. Kung mawala man ang mga bagay na material sa ating buhay, ang mahalaga yung ating kaluluwa.
Sapagkat kung ihahambing natin ang ating buhay dito sa mundo, tumagal man ako ng 100 years. 100 years ang tumagal ako. O humigit. Kasi may lahi ako na naabot ng 100 years old eh. Ay kung gustuhin ng Diyos na ako umabot ng 100 years old, ay ano naman magagawa? Ay kagustuhan ng gumawa sa akin yun. Ay kung ako'y dumating ng 100 years old, gusto ko naman hanggang 100 years old, makapaglingkod ako sa kanya ng ganito. Sapagkat ito ang kaligayahan ng buhay ko. But know this, that, ayan, ang sabi rito, therefore stay awake, for you do not know on what day your Lord is coming. Saan tayo dapat gising? Gising sa bisyo, gising sa ano-anong kalayawan, hindi gising sa salita ng Diyos. Nagbantay. Anong babantayan? Bantayan mo ang iyong hakbang. Bantayan mo iyong bibig, ang iyong kamay, ang iyong pagsasalita. Bantayan mo, dapat ang iyong pagsasalita ay always. Basahin na nga natin doon sa Philippians 1:27. Ayan, 1:27. Ito po. Only let your manner of life be worthy of the gospel of Christ. Yung manner of life daw natin dapat nakasulat sa Biblia, nakasunod sa mga aral ni Kristo. Yung ating manner of life, pagsasalita, pag-iisip. Alam po ninyo yung mag-isip ng masama sa kapwa, kasalanan na eh. Mag-isip lang ng masama sa kapwa, kasalanan na eh. Kung tayo mamumuhay ayon sa way of life ng gospel ni Kristo, pati pag-iisip mo, mag-iingat kang mag-isip ng masama. Sapagkat kasalanan sa Diyos ang mag-isip ng masama. Yung ikaw naman ay magsalita ng masama, kasalanan din sa Diyos. Kaya magkakaroon ng preno ang ating bibig. Yung ating mata, masama rin tumingin ng masama. Kaya dapat magkaroon tayo ng pagpipigil sa ating sarili. So my dear brothers and sisters, yan po yung let your manner of life be worthy of the gospel of Christ. From head to foot, merong utos ang Diyos na dapat nating sundin. At ito ang dapat na maging manner of our life. Yung paa mo na dating dinadala ka sa sugalan, ibahin mo na. Dapat papunta ka sa paglilingkod sa Panginoon. So that whether I come and see you or I am absent, I may hear of you that you are standing firm in one spirit, with one mind, striving side by side for the faith of the gospel. So dapat tayo magkatulong-tulong, magkaroon ng isang kaisipan, magkatulong-tulong tayo sa ating pagsasabuhay ng salita ng Diyos, makaakay din na marami pang kaluluwa. Tayo hindi pinatitigil ng Diyos na gumawa ng mabuti, sapagkat dapat ang paggawa ng mabuti ay tuloy-tuloy. Maging anuman ang kahinatnan nito, tuloy-tuloy. Galatia chapter 6 verse 10. Sabi po ay ganito, so then, as we have opportunity, let us do good to everyone, especially to those who are of the household of faith. At sa verse 9, and let us not grow weary of doing good. Huwag kang magsasawa. For in due season, we will reap if we do not give up. Yan po yung paghahanda sa pagbabalik ng ating Panginoon Jesucristo. Paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Pagtulong sa mga mahihirap. At pag-iwas sa paggawa ng masama. Ang sabi rito sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 21. Second 1 Thessalonians 5:21, ito po sinasabi. But test everything, hold fast what is good, abstain from every form of evil. Kung sa Tagalog po yun, mas magandang basahin. Ang tagal nitong Bible kung Tagalog. Sa Bagong Tipan, aklat po ng 1 Thessalonians
chapter 5, verse 21 and 22. Ang sabi po rito sa wikang Tagalog ay ganito, subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. Ingatan ninyo ang mabuti. Layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Masamang kaisipan, masamang pananalita, masamang gawain, lahat po ng mga bagay na masama ay pinaiiwasan ng Diyos. At taglayin natin ang mabuti. Ano ba ang mabuti? Yung paggawa ng kautusan ng Diyos. Yun po ang mabuti. Mga anak, igalang ninyo inyong mga magulang at hindi ka magsisisi sa bandang huli sapagkat babalik sa iyo iyong pinagagagawa sa iyong magulang. So my dear brothers and sisters, ang paghahanda, dapat lagi tayong gising. Basahin na nga uli na sa Mateo 24 uli. 24:38. So maganda yung 34. Yung 44 pala. 24:44. Yung huling bahagi na binasa ni Sister Merly. Ayan. Kaya nga, kayo'y magsihanda naman sapagat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Ayan. Yung masusurpresa tayo. Masusurpresa tayo. Pero bago po dumating yan, meron namang mga tribulation munang manggaganap. Yung matinding paghihirap. Alam po ninyo yung tribulation, matinding paghihirap. Pagkatapos po ng matinding tribulation na yon, yun na ang palatandaan ng pagbabalik ng ating Panginoon Jesucristo. Basahin natin sa 24:29 naman. Datapwat karakaraka pagkatapos ng kapighatian. Alam po ninyo yung tribulation, kapighatian sa Tagalog. Sa mga araw na iyon ay magdidilim ang araw at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanilang liwanag at mga lalaglag ang mga bituin mula sa langit at magsisipangatal ang mga kapangyarihan sa langit. Yan po yung huling magaganap na sign bago makita ang ating Panginoon Jesucristo. Yan, magdidilim, hindi magbibigay ng liwanag ang araw, mga lalaglag ang mga bituin sa langit. At sa verse 30, at kung magkagayoy lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit, at kung magkagayoy magsisitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa, at mga kikita nilang anak ng tao na napaparitong suma sa mga alapap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. So, dadaan pa pala tayo sa matinding kapighatian bago dumating talaga mismo at makita natin ang pagdating ng ating Panginoon Jesucristo. Kung kailan magaganap ang kapighatian ito, nararamdaman na natin yung mga palatandaan sa kasalukuyan, mga digmaan, mga lindol, mga paghihirap, taggutom, pero hindi pa yan. Meron pang matinding kapighatian na magaganap sa buong sanlibutan. At iyon na ang isang huling sign na makikita natin ng anak ng tao na bumababa mula sa langit. So my dear brothers and sisters, ang mga salitang ito ng ating Panginoong Jesucristo ay mga bagay na nakakatakot isipin. Pero ito po ay katotohanan. Katotohanan sapagkat si Kristo po kailanman ay hindi nagsalita ng kasinungalingan. Kung ano man ang kanyang mga sinasabing ito ay totoo na magaganap. Kaya nga ang kanyang bilin sa 44, versikulo 44, maging handa. Stay awake. Be ready. Dapat tayo maging handa. Saan tayo gising? Saan tayo handa?
Always be ready to do good. Lagi tayong magpakabuti sapagkat hindi natin alam ang araw ni ang oras. Baka abutin tayo na tayo gumagawa ng masama. Baka abutin tayo na tayo nanloloko ng ating kapwa. Baka abutin tayo ng pagbabalik ng ating Panginoon Jesucristo kagaya nung panahon ni Noah na kumakain, umiinom, nagpapakasaya ang mga tao hanggang pumasok sa daong ang mag-anak ni Noah at lumakas ang ulan at bumaha at silang lahat ay nangamatay. Stay awake, my dear brothers and sisters. Gising tayo dapat. Parang Boy Scout, laging handa. Handa saan? Handa at saan gising? Sa paggawa ng mabuti araw-araw. Sapagkat ang ating pakikipaglabang ito at pakikipagtunggaling ito ay para sa kabutihan. Paghahanda ng ating sarili sa hinaharap. Hindi tayo mabibigo sapagkat ang ating ginagawang ito'y kinalulugdan ng Diyos at bibigyan tayo ng kalakasan ng Diyos upang tayo patuloy na makasunod sa kanyang banal na kalooban. Manatili tayo makinig sa gawain ito. Isang palatandaan lang ang sasabihin ko sa inyo. Tayong lahat sa Church of God in Christ Jesus, hindi pa tayo ganap na miyembro. Meron dalawang klase ng pagiging miyembro sa gawain ito. Ang sabi po rito sa aklat ng Mateo 28. Ayan po, Mateo 28:19. Ito po sinasabi. Dahil dito'y magsiyaon nga kayo at gawin ninyo mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Yan po ang unang hakbang para maging miyembro. Baptism. Wala pa po nababautismuhan dito. Kaya tayo hindi pa ganap na ganap. At sa 20, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo at narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Yung pagtuturo, ginagawa ko po yun lahat. Ituro sa kanila na kanilang ganapin. So gaganapin natin ang bautismo this coming summer para makatupad tayo sa utos ng ating Panginoong Jesucristo kung loloobin ng makapangyarihang Diyos bilang paghahanda sa kanyang pagdating. Lagi tayo maging handa sa paggawa ng mabuti. Iwaksin natin ang lahat ng uri ng kasamaan at tayo mabuhay ng ayon sa Ebanghelyo ni Kristo, garantiya ng kaligtasan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Nawa ang pag-ibig ng Diyos at ang kanyang kapangyarihan ng siya maghari sa bawat isa sa atin ngayon at maging sa darating na panahon ng ating buhay. Amen. Mahal kita, walang hanggan ang iyong biyaya, buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulan, hanggang sa pag-ibig, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti mapagkailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos.
nariyan sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, O Diyos aking Ama, at ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailanman di magbabago ang kabutihan mo. Kailanman di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ko, iaalay ko lahat para sa'yo. Kailanman di magbabago ang kabutihan mo. Kailanman di magbabago ang kabutihan mo. Kailanman di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ko, iaalay ko lahat para sa'yo. Kailanman di magbabago ang kabutihan mo. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Yes, Lord, maraming salamat po, Lord, sa araw na ito, Lord, na kami pong muli ay nagkasama-sama upang kayo po ay papurihan at pasambahan. Lord, maraming salamat po, Lord, sa isang buong linggo na inyo pong paggabay, pagpatnubay at pagyakap ng pagmamahal sa amin lahat, 10 ng aming mga pamilya. Lord, pinagpapasalamat po namin, Lord. Ipinagpapasalamat ko po sa inyo, Lord, ang buhay ng aking mga kapatid, Lord, na patuloy po kayong inuuna, Lord, upang kayo po ay mapasambahan at mapapurihan. Lord, gayon din po ang aming mga kapatid, Lord, na hindi po nakadalo sa service na ito, Lord. Naway, hipuin niyo po ang kanilang puso at sa ganun, Lord, pakaingatan niyo rin po sila, Lord, at nang sa ganun, Lord, makasama po namin sila sa susunod na linggo. Lord, salamat po, Lord, sa buhay ng aming mga kapatid, Lord. Sa lahat po, Lord, ng aming mga kapatiran na mayroong pinagdadaanan, mga sakit, Lord, mga financial, emotional problem, Lord, naway ito po ay pagalingin ninyo, Lord, because we know, Lord, that nothing is impossible with you. And
alam po namin, Lord, you are the great healer, Lord. Sa lahat po ng aming pinagdadaanang pagsubok, Lord, sa buhay, maraming salamat po, Lord. Ito po ay nagsisilbing gabay sa amin upang kami po ay mas lalong maging matatag at mas lalong kumapit sa inyo. Sa mga pagsubok na ito, Lord, ipinapakita niyo po sa amin, Lord, na wala po kaming ibang makakapitan kundi kayo lamang. Pinagpapasalamat po namin ang lahat-lahat po ng pagsubok na dumarating sa aming mga buhay, Lord. Gayon din po ang lahat ng mga blessings na dumarating sa aming buhay. Maraming salamat po. Lord, ipinagpapasalamat ko din po, Lord, ang buhay ni Brother Albert na siya po ninyong laging ginagamit upang makapaghatid ng mga inyong mga mabubuting salita, Lord. Lord, naway patuloy niyo po siyang bigyan ng knowledge and wisdom and good health, Lord, upang siya po ay patuloy pa pong makapagbahagi ng inyong mga salita. Marami pa po siyang matulungan at mabahagian ng mga salita ninyo, Lord. Lord, naway patuloy po siyang manangan sa inyong katalinuhan at hindi po siya manangan sa kanyang pansariling katalinuhan. Lord, naway ang lahat po ng inyong mga salita na aming narinig ngayong araw na ito ay magrema sa aming puso, Lord, upang magamit po namin sa pang-araw-araw naming buhay. Tulungan niyo rin po kami, Lord, na makapaghanda sa inyong nalalapit na pagdating. Lord, kayo lamang po, Lord, ang aming makakapitan sa lahat ng oras, sa lahat ng araw na darating sa aming buhay. Patuloy niyo po kaming gabayan, patnubayan at yakapin ng pagmamahal, Lord. Patuloy niyo pong pangunahan ang aming mga buhay sa lahat ng daang aming tatahakin, Lord. Lord, hinihingi ko rin po sa inyo, Lord, ang safe flight ng aking mga anak, Lord, at ng aking pamangkin na si Carlos at ang aking mother-in-law, Lord. Naway safe po silang makarating dito sa Macau, Lord, at wala pong maging anumang hindrance, Lord. Wala pong maging anumang balakid sa kanilang flight papunta dito. Naway maging smooth din po ang kanilang pagharap sa immigration, Lord. Naway kayo po, Lord, ang makita sa buhay nila, Lord. Kayo po ang humarap sa immigration officer at hindi po magkaroon ng anumang aberya, Lord, sa kanilang pagpunta dito. Lord, ang lahat po ng papuri at pasasalamat ay ibinibigay po namin sa inyo. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat. Nawa po ang pagpapala ng Panginoon ay sumaating lahat hanggang sa isang linggo po. Have a blessed weekend ahead. God bless us all.